Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nananahimik ang isang baryong napapalibutan ng malawak na palayan at kagubatan. Sa gilid ng kagubatan, may isang binatang magsasaka na nagngangalang Ramon. Kilala siya bilang masipag at mabait, ngunit madalas ding nag-iisa dahil ulila na siya at ang tanging kasama ay ang kanyang maliit na bahay kubo sa gitna ng bukirin. Isang gabi, matapos ang kanyang pagtatanim, nakarinig siya ng mahina at mahiwagang himig mula sa kakahuyan. Sa kanyang pagtataka, napansin niyang may isang nilalang na nakahandusay sa damuhan. Isang babae na tila hindi pangkaraniwan ng kagandahan. Ang kanyang balat ay kasing puti ng gatas, ang buhok ay mahaba't kumikislap, at ang kanyang kasuotan ay tila hinabi mula sa sinag ng buwan. Hindi siya ordinaryong babae, isa siyang diwata, ngunit halatang sugatan, nanghihina at nawalan ng malay. Hindi rin nito maalala ang sarili nang tuluyang magkamalay. Nalito siya sa kanyang pagkatao at pinagmulan. Dahil sa kanyang malasakit, binuhat siya ni Ramon at dinala sa kanyang simpleng bahay kubo. Hindi niya alam kung anong kapalaran ang nakaabang sa kanya't sa diwata, ngunit iyon ang simula ng isang kwentong magbubukas ng sikreto ng kagubatan, ng mga halimaw na nagtatago sa dilim, at ng mahiwagang ugnayan ng tao at diwata. Mainit ang sikat ng araw nang magising si Ramon kinabukasan. Dumungaw siya sa bintana ng kanyang bahay kubo, at doon niya muling nasilayan ang diwatang kanyang nailigtas. Nakahiga ito sa banig at tila natutulog pa rin. Tahimik at payapa ang mukha nito, ngunit ang kasuotan at balat ay malinaw na palatandaan na hindi ito karaniwang babae mula sa baryo. Diyos ko, sino kaya siya? Bulong ni Ramon habang pinagmamasdan ito. Hindi niya alam kung siya ba'y dapat matakot o maawa, ngunit ang tibok ng kanyang puso ay nagsasabing kailangan niyang tulungan ito. Makalipas ang ilang sandali, kumilos ang diwata. Dahan-dahang iminulat nito ang kanyang mga mata na kumikislap na tila bituin. Napatingin ito kay Ramon, ngunit agad na sumilay ang pagkalito sa kanyang mukha. Sino ka? Mahinang tinig ng diwata. Ako si Ramon, isang magsasaka dito sa baryo. Nakita kita kagabi sa may kakahuyan, nakahandusay. Inakala kong may masamang nangyari sa'yo, kaya dinala kita rito. Sagot ng binata. Tumingin ang diwata sa paligid, halatang naguguluhan. Hindi ko maalala. Wala akong maaalala kung sino ako o kung saan ako nanggaling. Lalong nabahala si Ramon. Alam niyang kakaiba ang babaeng ito, ngunit hindi niya matukoy kung anong uri ng nilalang siya. Ang tanging malinaw ay ang di mapapantayang ganda nito at ang hiwagang bumabalot sa kanyang presensya. Kung ganoon, mahinahong sabi ni Ramon, huwag kang mag-alala. Manatili ka muna rito sa aking kubo. Aalagaan kita hanggang sa bumalik ang iyong alaala. Napatingin ang diwata sa binata. Sa kabila ng kanyang pagkalito at panghihina, dama niya ang katapatan at kabutihan nito. Bahagya siyang ngumiti at doon nagsimula ang ugnayang magbubukas ng masalimuot na kapalaran para sa kanilang dalawa. Ngunit sa labas ng kanilang kaalaman, may mga matang nagmamasid sa kakahuyan. Mga matang nag-aalab, gutom at sabik sa laman. Mga nilalang na matagal nang nagkukubli sa dilim at ngayon ay nakatunton sa mahiwagang presensya ng diwata. At iyon ang magiging simula ng bangungot na haharapin ni Ramon at ng diwatang walang alaala. Nang sumapit ang sumunod na umaga, muling nagising si Ramon sa huni ng mga ibon at sa malamig na simoy ng hangin mula sa palayan. Agad niyang naalala ang diwatang kanyang nailigtas. Mabilis siyang bumangon at tinungo ang maliit na silid kung saan ito nakahiga. Nakita niyang gising na ito, nakatanaw sa labas ng bintana ng kubo.
Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka habang pinagmamasdan ang malawak na bukirin. Tila ba iyon ang unang pagkakataon na nakikita niya ang ganoong tanawin. Magandang umaga, bati ni Ramon sabay ngiti. Ayos ka na ba? Dahan-dahang lumingon ang diwata. Maganda nga ba talaga ang umagang ito? Tanong niya, tila musmos na nagtataka. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng isang karaniwang umaga. Wala akong maalaala kung paano ito dapat madama. Napakamot ng batok si Ramon. Halatang nahihirapan kung paano ipapaliwanag. Basta, kapag gumising ka at naririnig mo ang mga ibon, naamoy mo ang bagong ani ng palay, at ramdam mo ang simoy ng hangin, iyan ang umaga para sa aming mga magsasaka. Napangiti ang diwata. Kung ganoon, maganda nga pala ang umaga. Salamat sa pagtuturo sa akin. Habang inihahanda ni Ramon ang kanyang almusal na kamote at kape, tinanong niya ang diwata. Wala ka bang naaalala kahit pangalan mo man lang? Umiling ito. Wala. Para bang isang blankong papel ang aking isip. Ngunit may nararamdaman ako. Ang mga puno, ang hangin, ang mga ibon. Parang kilala ko sila. Parang may connection ako sa kanila, bagamat hindi ko matukoy kung bakit. Napaisip si Ramon. Alam niya na hindi basta-basta ang babaeng ito. Tila may mahika ang kanyang presensya. Sa kabila ng kawalan ng alaala, dama niya na may nakatagong kapangyarihan ng diwata. Kung ganoon, wika ni Ramon, bakit hindi muna kita tawagin sa isang pangalan? Para may pagkakakilanlan ka habang hindi mo pa natatandaan ang tunay mong pangalan. Nag-isip siya sandali, sakang ngumiti. Maaari kitang tawaging Amihan dahil tulad ng malamig na hangin tuwing umaga, dala mo ang isang kakaibang presensya na nagpapagaan ng pakiramdam. Bahagyang nagningning ang mga mata ng diwata. Amihan, bulong niya. Maganda, sige. Amihan na muna ang itawag mo sa akin. Makalipas ang ilang oras, lumabas si Ramon upang mag-araro sa kanyang bukid. Sumama si Amihan at sa bawat hakbang niya sa palayan, tila nakikibagay ang kalikasan. Ang mga damo ay yumuyuko na para bang kumikilala sa kanyang presensya at ang mga ibon ay tila sumasabay sa kanyang bawat galaw. Ngunit hindi nagtagal, napansin na rin ng ilang kapitbahay ni Ramon ang kakaibang babae na kasama niya. Abay, sino yang kasama ni Ramon? Bulong ng isa. Hindi ko siya nakikita rito sa baryo. Napakaganda, parang diwata. Sagot naman ng isa pa. Mabilis kumalat ang usapan. Ang isang misteryosong babae raw ay naninirahan ngayon sa kubo ni Ramon. May ilan na humanga, ngunit may ilan din na nagtaka at nagduda. Samantalang abala si Ramon sa bukid at si Amihan ay naglalakad sa tabi ng ilog, hindi nila alam na may mga matang nagmamasid mula sa kakahuyan. Mga matang nanlilisik, mapupula at gutom. Isang tinig ang marahang bumulong sa dilim. Siya nga, ang diwata. Ang enerhiya niya ay matagal na naming inaasam. Kapag nakamtan natin siya, lalo tayong lalakas. Mula sa lilim ng kagubatan, unti-unting lumitaw ang mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Mahahabang dila, matutulis na kuko at mga katawang nagbabago ayon sa dilim. Mga aswang, sabik na sa laman at higit pa sa lahat, sabik na makuha ang diwatang nawalan ng alaala. Ngunit bago sila makalapit, isang kakaibang liwanag ang bumalot kay Amihan habang siya'y nakatanaw sa ilog. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang kusang sumiklab mula sa kanyang katawan ang liwanag na iyon. Dahilan upang umurong ang mga halimaw na nagtatago sa dilim. Hindi pa siya handa, ngunit oras na lang ang bibilangin. Kapag bumalik ang kanyang alaala, mahihirapan na tayong agawin siya. Bulong ng pinuno ng mga anino, saka sila muling naglaho. Samantala, bumalik si Ramon mula sa bukid,
at nakita si Amihan na tila tahimik at nag-iisip. May problema ba? Tanong niya. Umiling ang diwata. Wala, pero may kakaibang pakiramdam akong dumaan. Para bang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Napakunot ang noo ni Ramon. Alam niyang hindi iyon basta guni-guni. Ngunit minabuti niyang huwag munang sabihin ang kanyang hinala. Ang mahalaga, ligtas si Amihan sa ngayon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, nagsimulang mabuo ang tanong. Sino nga ba talaga si Amihan? At bakit tila may nagtatangkang kunin siya? Mabilis lumipas ang mga araw at unti-unting nasasanay si Amihan sa simpleng pamumuhay kasama si Ramon. Sa araw, tumutulong siya sa pagbabantay ng palayan. Kahit hindi siya marunong mag-araro, natututo siyang maglinis ng damo, magigib ng tubig at magdala ng mga ani. Sa gabi naman, sabay silang kumakain ng nilagang kamote, mais, o kung minsan ay sariwang isda mula sa ilog. Ngunit sa bawat ngiti ni Amihan, dama ni Ramon ang bigat ng kanyang pagkalimot. Minsan ay nakikita niya itong nakatitig sa kawalan, parang may hinahanap. Parang may pilit na isinasalba mula sa dilim ng kanyang alaala. Isang gabi, habang naglalakad si Amihan sa palibot ng kubo, napansin niya ang kakaibang liwanag mula sa kanyang mga palad. Nagulat siya. Tila kusa itong sumisindi, gaya ng alitap-tap na biglang nagningas. Ano ito? Bulong niya sa sarili. Hinawakan niya ang isang tuyong halaman, at sa iglap, biglang sumibol ang berdeng usbong mula rito. Agad siyang napatakip ng bibig, natatakot na baka makita ni Ramon. Ngunit hindi niya alam, natanaw pala ito ng binata mula sa loob. Nang lumabas si Ramon, nakita niyang mabilis na tinago ni Amihan ang kanyang mga kamay. Anong nangyayari, Amihan? Tanong ng binata. Umiling ang diwata, pilit nang ngumiti. Wala, Ramon. Siguro guni-guni lang. Ngunit sa loob-loob ni Ramon, lalo siyang nakumbinsing hindi basta tao ang babaeng ito. Kinabukasan, dumating ang ilang taga-baryo sa kubo ni Ramon. Isa sa mga ito ay si Aling Sita, isang matandang tsismosa na laging may dalang balita. Ramon, panimula nito. Napapansin ng mga tao na kakaiba ang babaeng kasama mo. Bigla na lang siyang lumitaw at hindi natin alam kung saan nanggaling. Hindi ba't delikado yan? Baka siya ay may tinatago. Natahimik si Ramon, ngunit bago siya makasagot, si Amihan ang nagsalita. Pasensya na po kung ako'y nagdulot ng pangamba. Hindi ko rin po alam kung sino ako. Ngunit sisikapin kong hindi maging pabigat. Nagkatinginan ang mga tao. May ilan na nahabag, ngunit may ilan ding nanatiling nagdududa. Lalo na't may mga kwento ng mga kakaibang nilalang na gumagala sa kanilang baryo tuwing gabi. Mag-iingat ka, Ramon. Babalaan ni Aling Sita. Hindi natin alam kung siya ba'y isang biyaya o isang sumpa. Sa gitna ng kanilang pag-aalala, sa kabilang dako naman ng kagubatan, muling nagtipo ng mga aswang. Ang kanilang pinuno, isang matandang lalaking ubod ng itim ang balat at mahaba ang dila, ang siyang nangunguna sa pagpupulong. Hindi na tayo maaaring maghintay pa, Anito. Ang tinig ay garalgal na parang kalansing ng kawayan sa hangin. Ang diwata ay muling nagising. Kung tuluyan siyang makabawi ng lakas, wala nang makakatalo sa kanya. Kailangan natin siyang makuha bago pa man bumalik ang kanyang alaala. Ngunit paano, Panginoon? Sagot ng isa. Kasama siya ng isang mortal na magsasaka. Hindi naman siya makapangyarihan. Isang nakakalokong ngisi ang gumuhit sa labi ng pinuno. Kung ganoon, sa magsasaka tayo magsisimula. Kapag siya'y nawala, madaling bibigay ang diwata. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Ramon, nagising si Amihan sa kakaibang kaluskos mula sa labas ng kubo. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Sa dilim, may nakita siyang ilang aninong gumagalaw.
mga matang pulang nagliliwanag, mga nilalang na tila aso ngunit may pakpak, at mga anyong tao na naglalakad na baluktot at nanlilisik ang mga mata. Napatakip si Amihan sa bibig, pigil ang sigaw. Agad niyang tinapik si Ramon. "Ramon, gising! May mga nilalang sa labas!" Nagulat ang binata. Mabilis na bumangon at kinuha ang kanyang itak na nakasabit sa dingding. "Anong ibig mong sabihin?" Bago pa siya makasagot, biglang umalingaw-ngaw ang nakapanindig balahibong alulong mula sa kakahuyan. Sumunod ang kalabog ng mga paa at ang pagaspas ng mga pakpak. At mula sa kadiliman, unti-unting lumitaw ang 3 nilalang, mga aswang na gutom at sabik sa laman. "Ramon," mahina ngunit mariing bulong ni Amihan. "Sila'y hindi ordinaryong nilalang. Mga halimaw sila na nais akong kunin." Tumindig si Ramon, mariing hinawakan ng itak. "Kung ganoon, hindi ko sila hahayaang kunin ka." Ngunit sa kanyang dibdib, alam niyang mahirap ang laban. Isang magsasaka lamang siya at mga halimaw ang kanilang kalaban. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang tadhana ng isang simpleng tao at ng isang diwatang nagtatago sa anino ng sariling paglimot. Sumiklab ang katahimikan ng gabi nang sabay-sabay na umalulong ang mga halimaw sa labas ng kubo ni Ramon. Ang kanilang mga aninong nangingitim sa dilim ay tila nagmumulto sa paligid. Ang mga pakpak na tila paniki nagkakampay at ang kanilang mga matay nagliliyab na parang nag-aalab na baga. Si Ramon, kahit nanginginig ang mga kamay, ay matatag na humawak sa kanyang lumang itak, ang tanging pamana ng kanyang ama. Hindi ito ordinaryong sandata. Gamit ito sa bukid, ngunit sa oras ng panganib, ito rin ang nagiging kanyang pananggalang. "Amihan," bulong niya habang mabilis na sinisilip ang bawat sulok ng kubo. "Anumang mangyari, manatili ka sa loob. Huwag kang lalabas." Ngunit umiling ang diwata, ang mga matay kumikislap ng kakaibang liwanag. "Hindi kita iiwan, Ramon. Alam kong ako ang hinahanap nila at hindi kita hahayaang mag-isa sa labanang ito." Biglang yumanig ang pintuan ng kubo. Malalakas na hampas, tila gusto gibain ng marupok na kahoy. Mula sa siwang ng dingding, nasulyapan ni Ramon ng matutulis na kuko ng isang nilalang na pilit kumakapit sa kawayan. "Buksan niyo!" Ang paos na tinig ng aswang ay nag-umapaw sa hangin. "Ibigay niyo siya sa amin. Ang diwata ay sa amin nakalaan." Maring kumuyom ng kamao si Ramon. "Hindi niyo siya makukuha." Isang malakas na pag-uga ang sumunod at tuluyang nabiyak ang isang bahagi ng dingding. Doon sumungaw ang isang asong kasing laki ng kalabaw, ngunit may mga pakpak na parang paniki. Ang mga pangil nito'y kumikislap sa liwanag ng buwan. Mabilis na umatak si Ramon, hawak ang itak. Sa unang hampas, tumama ito sa balikat ng halimaw, dahilan upang ito'y umalulong sa sakit. Ngunit hindi gaya ng tao, hindi agad bumigay ang laman. Sa halip, lalo itong nagngit-ngit at lumusob. Habang abala si Ramon sa pakikipaglaban, naramdaman ni Amihan ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang liwanag mula sa kanyang palad ay muling nagising, mas maliwanag kaysa dati. "Ramon, lumayo ka!" sigaw niya. Nagulat ang binata ngunit agad siyang tumalima. Sa iglap na iyon, mula sa mga palad ni Amihan ay lumabas ang isang bugso ng liwanag na nagmistulang kidlat sa loob ng kubo. Natamaan ang halimaw at ito'y napaatras, umiiyak ng parang nasusunog na hayop. Napamulagat si Ramon. "Amihan, anong ginawa mo?" Hawak-hawak ang sariling kamay, naguguluhan din ang diwata. "Hindi ko alam. Kusa lang itong lumabas." Ngunit hindi pa tapos ang laban. 2 pang aswang ang sumalakay, gumapang sa bubong ng kubo at biglang bumagsak sa loob. Ang kanilang mga matay pulang-pula,
at ang kanilang mga dilay mahaba, kumakaway na parang ahas. Isa'y sumunggab kay Ramon, ngunit mabilis niyang tinutukan ng itak ang leeg nito. Isang matalim na hiwa ang nagbigay daan sa umaagos na itim na dugo. Samantala, ang isa naman ay lumapit kay Amihan, ngunit bago pa ito makalapit, muling kumislap ang liwanag mula sa katawan ng diwata, dahilan upang ito'y mapasigaw at umatras. Magkasabay silang lumaban, si Ramon gamit ang kanyang tapang at itak, at si Amihan gamit ang mahiwagang liwanag na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa huli, nang mahulog ang huling aswang sa sahig, nagmistula itong abo na hinipan ng hangin at tuluyang naglaho. Bagsak sa pagod si Ramon, pawis na pawis at halos hindi makahinga. Si Amihan naman ay nakaupo, nanginginig at hawak-hawak ang kanyang mga kamay na tila nasusunog pa rin sa kakaibang kapangyarihan. Ramon, mahina niyang wika, hindi sila titigil. Ako ang habol nila. Ako ang dahilan. Hinawakan ni Ramon ang kanyang balikat at tumingin sa kanyang mga mata. Kung ganoon, Amihan, hindi ka nag-iisa. Hanggat narito ako, hindi ka nila makukuha, kahit anong mangyari. Natahimik si Amihan, at sa unang pagkakataon mula nang siya'y mawalan ng alaala, naramdaman niya ang kakaibang katiwasayan. Ngunit sa parehong sandali, batid niyang nagsisimula pa lamang ang lahat. Sa kadiliman ng kagubatan, muli na namang nagtipon ang mga anino. Ang kanilang pinuno, galit na galit, ay sumigaw. Hindi pa tayo tapos. Ang diwata ay hindi magtatagal sa piling ng isang hamak na magsasaka. Ang gabing ito'y simula lamang. Sa susunod, sisiguraduhin kong wala na makakapigil sa atin. At sa hangin ng baryo, dumaloy ang isang malamig na bulong. Isang pangakong mas malupit na gabi ang darating. Kinabukasan, matapos ang nakakapagod at nakakatakot na laban, kapwa na nahimik sina Ramon at Amihan habang pinagmamasdan ng palayan. Ang init ng araw ay tila nagbabalik ng lakas sa kanilang mga katawan, ngunit ang kanilang mga isipan ay puno ng mga tanong at kaba. Ramon, mahinang sabi ni Amihan habang nakatingin sa bughaw na langit. Hindi titigil ang mga nilalang na iyon. Nararamdaman ko, babalik sila at mas marami pa. Huminga ng malalim si Ramon, sabay hawak sa kanyang itak. Alam ko, pero hindi tayo pwedeng manatiling walang laban. Kailangan nating maghanda. Habang nakaupo si Amihan sa gilid ng kubo, may mga bahagyang alaala na pumapasok sa kanyang isip. Mga imahe ng kagubatang malago, ng mga ilog na kumikislap sa ilalim ng buwan, at ng mga nilalang na parang kapwa niya ay hindi tao. Ngunit sa gitna ng mga iyon, may isang malakas na tinig na palaging bumubulong. Amihan, bantayan mo ang hiyas. Kapag nawala ito, mawawala rin ang iyong kapangyarihan. Napahawak siya sa kanyang dibdib, ngunit wala siyang makita ron. Lalong lumalim ang kanyang pagkalito. Ramon, bigla niyang wika. Pakiramdam ko may hinahanap ako. Isang bagay na mahalaga. Isang hiyas, ngunit hindi ko matandaan kung saan. Nag-isip si Ramon. Kung ganoon, baka iyon ang dahilan kung bakit ka pinupuntirya ng mga aswang. Siguro'y may kinalaman sa iyong nakaraan. Nabalitaan ng mga taga-baryo ang nangyari kay Ramon. May ilan na naniniwalang gawa-gawa lamang ang lahat, ngunit may mga nakarinig ng kakaibang alulong at pagaspas ng pakpak noong gabi. Dahil dito, dinalaw ni Ramon ang isang matandang albularyo na nagngangalang Kaisko. Kilala si Kaisko bilang tagapangalaga laban sa masasamang espiritu at nilalang ng dilim. Anong sadya mo, Ramon? Tanong ng matanda habang hinahaplos ang kanyang puting balbas. Ikinuwento ni Ramon ang lahat. Ang biglaang pagdating ni Amihan, ang kanyang kawalan ng alaala at ang pagsalakay ng mga aswang. Tahimik na nakinig si Kaisko at nang matapos ay mariing tumango. Hindi ka nagkakamali, Ramon. Ang kasama mo'y hindi ordinaryong babae. Isa siyang diwata.
At hindi basta diwata lamang. Siya ay tagapag-ingat ng isang mahalagang hiyas na matagal nang inaasam ng mga aswang. Kapag nakuha nila iyon, lalakas sila ng higit pa sa dati. Nagulat si Amihan. Ngunit wala akong hiyas. Wala akong maalala. Ngumisi si Kaisko. Dahil kinuha iyon mula sa iyo, o baka tinatago mo mismo nang hindi mo alam. At hanggat hindi mo nababalik ang iyong alaala, hindi natin malalaman. Bago umuwi, binigyan ni Kaisko si Ramon ng ilang gamit. Isang bote ng langis na gawa sa pinaghalong dahon ng sambong, bawang, at mga halamang pangontra. Isang rosaryo na yari sa matandang kahoy ng punong balete at ilang pirasong buntot pagi na ginagamit na sandata laban sa mga nilalang ng gabi. Huwag mong kalilimutan, wika ng matanda, ang tapang ay hindi sapat. Ang mga halimaw na ito'y hindi tinatablan ng karaniwang itak. Kailangan ng dasal, pananampalataya at mga anting-anting na galing sa kalikasan. Pagbalik nila sa kubo, sabay nilang inayos ang paligid. Pinaligiran nila ang bahay ng durog na bawang. Isinabit ang buntot pagi sa may pinto at bintana at naglatag ng asin sa paligid ng kubo bilang proteksyon. Parang piyesta ng mga kakaibang gamit ito, biro ni Ramon, upang magaan ang loob ni Amihan. Ngunit hindi siya ngumiti. Sa halip, seryoso siyang nagsabi, "Hindi ako natatakot para sa sarili ko, Ramon. Natatakot ako para sa iyo. Kung ako ang kanilang habol, baka ikaw ang madamay." Ngumiti si Ramon, sabay hawak sa kanyang balikat. "Amihan, kung iyon man ang kapalaran ko, tatanggapin ko. Ang mahalaga, hindi kanila makukuha." Habang sila'y nag-aayos, nagbabadya naman ang kalangitan ng isang masamang panahon. Ang makapal na ulap ay nagdilim at ang malakas na hangin ay tila may dalang mga bulong. Ang mga ibon ay nagsitilao. Ang mga aso'y tahol ng tahol. "Ramon?" Mahina, ngunit mariing sabi ni Amihan, "Parating na sila." At sa di kalayuan mula sa kagubatan, narinig nilang muling bumungad ang nakapangingilabot na alulong ng mga aswang. Ngunit ngayong gabi, handa na sila. Lumubog na ang araw at bumalot ang dilim sa buong baryo. Sa kubo ni Ramon, tahimik ang paligid ngunit ang kanilang mga puso ay kumakabog. Ang mga kandila sa loob ng bahay ay tila nag-aalab ng mas maliwanag kaysa dati, wari nagbabala ng paparating na panganib. Si Amihan ay nakaupo malapit sa bintana, nakatitig sa kakahuyan. Ang kanyang palad ay kumikislap-kislap paminsan-minsan, parang kusang tumutugon sa enerhiya ng gabi. Samantalang si Ramon naman ay naghahanda ng itak na binudburan ng langis na ibinigay ni Kaisko. Inihanda rin niya ang asin at buntot pagi na nakakalat sa paligid ng kubo. "Ramon!" bulong ni Amihan. "Parang nararamdaman ko ang kanilang lapit. Mas marami sila ngayon." "Kung ganon," sagot ng binata, "mas lalo nating kailangang maging matatag." Hindi nagtagal, isang malakas na kalabog ang yumanig sa bubong ng kubo. Sinundan ito ng matutulis na kaluskos at kalmot na tila may nagkikiskisan na bakal. Nang silipin ni Ramon, nakita niya ang tatlong nilalang na may hugis tao ngunit baluktot ang mga katawan. Ang balat ay kasing itim ng uling at ang mga kuko ay mahahaba at matutulis. "Amihan!" sigaw ni Ramon. "Nasa bubong sila!" Bago pa sila makagalaw, isa sa mga aswang ang biglang bumagsak mula sa bubong at sumugod papasok. Mabilis na pinukpok ni Ramon ang buntot pagi at tumama ito sa halimaw. Umalingaw-ngaw ang malakas na hiyaw ng nilalang at agad itong umatras na wari na sunog. "Epektibo," bulong ni Ramon, sabay-saboy ng asin sa sahig upang hindi ito makalapit muli. Habang nakikipaglaban si Ramon, biglang dumami ang mga nilalang sa paligid ng kubo.
May mga asong kasing laki ng kabayo na may pulang mga mata at mga nilalang na may pakpak ng paniki na paikot-ikot sa bubungan. Nakaramdam si Amihan ng kakaibang lakas. Ang kanyang palad ay muling nagliwanag, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang liwanag ang lumabas. Isang bugso ng hangin na tila nagmula sa kalangitan ang humampas palabas ng kanyang katawan. Dahilan upang magsilayo ang mga halimaw na nasa paligid. "Ramon!" sigaw niya. "Kaya kong itaboy sila, ngunit hindi ko kayang patayin." Tumango ang binata. "Kung ganoon, ako ang tatapos sa kanila." Sa gitna ng laban, isang kakaibang nilalang ang lumapit. Higit na mas malaki kaysa sa iba, at ang muka'y parang pinaghalo ng tao at baboy ramo. Ang kanyang mga matay tila kumikislap sa pula at berde. "Amihan!" garalgal nitong wika. "Sa wakas, natagpuan ka na namin, ang aming pinakahihintay na pagkakataon. Ibalik mo sa amin ang hiyas na iyo nang itinago." Nagulat si Amihan. "Hiyas? Anong ibig mong sabihin?" Ngunit bago pa siya makasagot, sumugod ang halimaw. Sa isang iglap, sinalubong ito ni Ramon gamit ang itak na pinahira ng langis ni Kaisko. Tumama ang matalim na talim sa braso ng halimaw at bigla itong napaatras, umuungal sa sakit. "Hindi niyo siya makukuha," sigaw ni Ramon habang nanginginig sa pagod ngunit hindi sumusuko. Habang lumalaban sila, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Ang liwanag mula sa katawan ni Amihan ay sumiklab ng husto, umaabot hanggang sa labas ng kubo. Ang mga halimaw ay nagsigawan, hindi makalapit, at ang kanilang mga balat ay tila natutunaw sa tuwing nasasagi ng liwanag. "Hindi pa tapos ito!" Sigaw ng malaking halimaw bago ito naglaho sa anyong usok. Kasabay nito, isa-isa ring naglaho ang iba pang mga aswang para bang pansamantalang umurong. Naiwan si Ramon at Amihan sa gitna ng katahimikan, kapwa hingal at pawis na pawis. Ngunit batid nilang hindi iyon ang katapusan, isa lamang iyon sa mga pagsubok na darating pa. "Ramon!" bulong ni Amihan habang nanginginig. "Natatakot ako. Bawat laban na ito, mas lalo kong nararamdaman na may bagay akong nakalimutan. Ang hiyas na binabanggit nila, siguro'y nasa akin nga, ngunit hindi ko matukoy." Hinawakan ni Ramon ang kanyang kamay, mahigpit at mariin. "Kung ano man iyon, Amihan, hahanapin natin. At kung babalik pa sila, sasalubungin natin ng magkasama." Tumango si Amihan, ngunit sa kanyang puso alam niyang mas mabigat na kapalaran ang naghihintay. Sa dilim ng kagubatan, isang tinig ang umalingaw-ngaw. "Sa susunod na gabi, walang makakapigil sa amin. Handa na ang Supremo." At doon nagsimula ang panibagong kaba. Ang susunod na pagsalakay ay higit na malupit at mas mabagsik kaysa sa kanilang naranasan. Matapos ang ikalawang pagsalakay ng mga aswang, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit para kina Ramon at Amihan, ang katahimikan na iyon ay tila panandaliang pahinga lamang bago dumating ang mas mabagsik na unos. Sa gitna ng kanilang pagod, si Amihan ay nakaramdam ng kakaibang pananakit ng ulo. Habang nakaupo siya sa tabi ng ilog kinabukasan, bigla niyang nakita sa kanyang isipan ang mga malalabong larawan. Isang kaharian sa gitna ng gubat, mga nilalang na kasing ganda ng araw at buwan, at isang hiyas na kumikislap na parang bituin sa kanyang mga palad. "Amihan!" tawag ni Ramon nang makita niyang tila nawawala ito sa sarili. "Ayos ka lang ba?" Tumango siya, bagaman halatang naguguluhan. "May nakikita ako, Ramon. Mga alaala. Ngunit parang mga piraso lang ng basag na salamin. Hindi ko maipaliwanag." Kinahapunan, muli nilang dinalaw si Kaisko upang humingi ng paglilinaw. Tahimik na nakinig ang matandang albularyo habang ikinukwento ni Amihan ang kanyang nakikitang mga larawan sa kanyang isipan. "Ang mga nakita mo," wika ni Kaisko, "ay mga bakas ng iyong nakaraan.
Ikaw ay hindi basta diwata, Amihan. Isa kang tagapangalaga ng batong bituin, isang hiyas na nagtataglay ng kapangyarihan ng kalikasan. Ang batong ito ang nagbibigay balanse sa pagitan ng ating daigdig at ng mundo ng mga nilalang na gaya ng aswang. Nagulat si Amihan. Batong bituin? Iyon ang binabanggit nila sa kanilang mga pag-atake. Tumango si Kaisko. Kung nasa iyo ang hiyas na iyon, hindi ka takataka kung bakit ka kanilang hinahabol. Ngunit kung nawala ito sa iyo, dapat mo pa ring hanapin sapagkat ikaw lamang ang makakagamit nito upang tapusin ang kanilang kasamaan. Habang pauwi sila ni Ramon, tahimik lamang si Amihan. Nang makaupo sila sa kubo, bigla siyang nagsalita. Ramon, mahina niyang sabi, natatakot ako. Kung ako nga ang tagapangalaga ng hiyas na iyon, ibig sabihin, ako rin ang dahilan kung bakit nagdurusa ang baryo. Ako ang dinudurog ng mga halimaw na iyon. Hindi. Mariing sagot ni Ramon. Hindi ikaw ang dahilan. Ang kasamaan nila ang ugat ng lahat. Huwag mong isisi sa sarili mo. Kung totoo ngang ikaw ang tagapangalaga ng batong bituin, mas lalo kang dapat manatiling buhay at ligtas dahil ikaw lang ang makakapigil sa kanila. Dama ni Amihan ang katapatan sa tinig ni Ramon. Sa kabila ng lahat, hindi siya tinitingnan nito bilang pabigat o sumpa. Sa halip, tinitingnan siya nito bilang isang taong dapat ipaglaban. Habang nag-uusap sila, biglang umihip ang malamig na hangin mula sa kakahuyan. Narinig nilang muli ang tila bulong ng mga nilalang. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw. Amihan, ang iyong kapangyarihan ay unti-unti nang bumabalik. Ngunit hindi ka magtatagal. Ang aming Supremo ay nagising na. Sa kanyang pagdating, ikaw ay mawawala. Napasapo si Amihan sa kanyang dibdib, nakaramdam ng matinding takot. Ramon, narinig mo ba iyon? Tumango ang binata, mahigpit na hawak ang kanyang itak. Oo, at kung totoo ang sinabi nila, ibig sabihin, may mas malakas pang darating. Ang tinatawag nilang Supremo. Sa gabing iyon, bago sila matulog, umupo si Ramon sa tabi ni Amihan. Ang mga mata niya ay seryoso, puno ng tapang at determinasyon. Amihan, wika niya. Hindi ko alam kung paano ako makakatapat sa isang nilalang na tinatawag na Supremo. Isa lang akong magsasaka. Wala akong mahika o kapangyarihan gaya mo. Pero may isang bagay akong alam. Hindi kita iiwan. Kahit saan man tayo dalhin ang laban na ito, lalaban tayo ng magkasama. Naluha si Amihan sa narinig. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y mawala ng alaala, nakaramdam siya ng pag-asa. At sa kanyang puso, naroon ang panibagong tanong. Bakit parang higit pa sa tungkulin ang nararamdaman ko para kay Ramon? Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na alulong ang umalingaw-ngaw mula sa kagubatan. Mas malakas, mas nakapangingilabot, at mas mabagsik kaysa dati. Dumating na ang babala. Ang paparating na bangungot ay hindi na basta mga aswang. Paparating na ang kanilang Supremo. Sa gitna ng katahimikan ng baryo, sumabog ang isang nakapangingilabot na alulong mula sa kagubatan. Ang mga aso sa paligid ay nagtilian, ang mga manok ay nagliparan, at ang mga tao ay nagsilabas mula sa kanilang mga bahay upang magtanong kung ano ang nangyayari. Si Ramon, mahigpit ang hawak sa kanyang itak, ay agad na lumabas ng kubo. Si Amihan naman ay nakatayo sa kanyang likuran at bagaman natatakot, ang kanyang mga mata ay puno ng kakaibang liwanag. Ramon, mahina niyang wika, hindi na sila karaniwang mga aswang. Ang Supremo na ang dumarating. Mula sa kadiliman ng kagubatan, unti-unting lumitaw ang isang dambuhalang anino. Sa bawat yapak nito'y yumanig ang lupa at ang mga sanga ng mga puno'y nababali. Nang tuluyan itong sumilip sa liwanag ng buwan, bumungad ang isang nakatatakot na anyo. Isang halimaw na kasing laki ng bahay, may balat na tila batong itim
mga mata na nagliliyab sa pulang apoy at bibig na may matutulis na pangil na parang espada. Ang kanyang mga kukoy kasing haba ng sibat at ang tinig niya'y umuugong na parang kulog. Amihan. Garalgal nitong wika, ang tinig ay umaaling-aungaw hanggang sa baryo. Sa wakas muli kitang natagpuan. Ang batong bituin, ibalik mo sa akin. Napaatras si Amihan, nanginginig. Hindi ko alam kung nasaan ang hiyas, sigaw niya. Wala akong naaalala. Umalingaw-ngaw ang nakakatakot na halakhak ng Supremo. Huwag kang magpanggap, Diwata. Ang hiyas ay nasa iyo. Nakatago lamang at sa pagbabalik ng iyong alaala, babalik din ito. Kapag dumating ang oras na yon, kukunin ko ito. Kahit punitin ko pa ang iyong kaluluwa. Narinig ng mga taga-baryo ang lahat. May ilan na nagsitakbuhan, ngunit ang iba'y nagtipon-tipon sa paligid ng kubo ni Ramon. Dalang mga sibat, bolo at mga sulo, sinubukan nilang ipagtanggol sina Ramon at Amihan. Hindi namin kayo hahayaang salakayin. Sigaw ni Kaisko, nakataas ang isang anting-anting na kumikislap. Ngunit isang hampas lamang ng kamay ng Supremo ang nagpabuwal sa ilang lalaki. Ang kanilang mga sandatay nabasag at ang kanilang tapang ay nagmistulang abo sa lakas ng halimaw. Mga mortal na walang halaga. Sigaw ng Supremo. Wala kayong kapangyarihan laban sa akin. Habang lumalapit ang Supremo, biglang sumiklab ang liwanag mula sa katawan ni Amihan. Sa pagkakataong ito, hindi lamang mula sa kanyang mga palad, kundi mula sa buong pagkatao niya. Ang liwanag ay humampas sa lupa at ang mga aswang na kasama ng Supremo ay nagsitakbuhan, umiiyak sa sakit. Maging ang Supremo ay napaatras, bahagyang nabulag ng matinding liwanag. Imposible. Anito, galit na galit. Ang iyong kapangyarihan ay nagsisimula ng bumalik. Si Amihan ay halos himatayin sa bigat ng enerhiya, ngunit agad siyang sinalo ni Ramon. Kaya mo pa ba? Tanong nito, puno ng pag-aalala. Hindi ko alam, Ramon. Pero alam kong hindi tayo pwedeng umatras. Humarap si Ramon sa dambuhalang halimaw, hawak ang kanyang itak at ang rosaryong ibinigay ni Kaisko. Bagamat isang hamak na magsasaka lamang siya, hindi siya natinag. Supremo o hindi, hindi mo siya makukuha, sigaw niya. Tinitigan siya ng halimaw at sumiklab ang halakhak nito. Isang mortal ang haharang sa akin, wala kang kapangyarihan. Ngunit sa puso ni Ramon, walang lugar ang takot. Ang kanyang paninindigan ay nagbigay lakas kay Amihan at muling nagningning ang kanyang liwanag, mas maliwanag pa kaysa dati. Naglabas ng malakas na alulong ang Supremo at bago pa sila tuluyang mapinsala ng kanyang kapangyarihan, bigla itong umurong. Naglaho ito sa anyong usok at ang tinig nito'y nag-iwan ng babala. Hindi pa tapos ang lahat. Sa susunod na buwan ng kabilugan, babalik ako at wala nang makakapigil sa akin. Naiwan sina Ramon at Amihan, kapwa hingal at pawis na pawis. Ang mga tao sa baryo ay nanatiling takot, ngunit nakatitig sa kanila na parabang nakakita ng milagro. Amihan, wika ni Kaisko. Oras na para hanapin mo ang iyong nakaraan. Kung hindi, sa pagbabalik ng Supremo, hindi na natin siya mapipigilan. Habang pinagmamasdan ni Ramon ang Diwata, dama niyang mas mabigat ang laban na kanilang haharapin. Ngunit sa kanya puso, walang pagdadalawang isip. Handa siyang samahan si Amihan saan man siya dalhin ng kanyang nakaraan. At doon nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang pakikibaka. Ang paghahanap sa batong bituin bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Kinabukasan matapos ang pag-atras ng Supremo, hindi na mapakali ang buong baryo. Ang balita tungkol sa pagkakasilip ng dambuhalang halimaw ay kumalat na parang apoy. May mga pamilyang nag-impake ng kanilang mga gamit at tumakas patungong bayan, habang ang iba namay nanatili ngunit puno ng takot.
Si Ramon at Amihan ay nanatili sa kubo kasama si Kaisko. Nakatitig si Amihan sa abot tanaw ng kagubatan, tila tinatawag ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Kaisko, sabi niya, kung totoo ngang nasa akin o malapit sa akin ang batong bituin, paano ko ito mahahanap? Sumandal ang matanda sa kanyang tungkod. Ang hiyas ay hindi matatagpuan sa pamamagitan ng mga mata, kundi sa pamamagitan ng puso. Kailangang bumalik ka sa lugar kung saan unang itinagpi ang iyong kapalaran, ang puso ng gubat. Nagulat si Amihan. Puso ng gubat? Tumango si Kaisko. Isang sagradong lugar na hindi basta naaabot ng tao. Ayon sa alamat, doon unang bumaba ang mga diwata upang bigyan ng buhay ang mundo. Ngunit bantay sarado iyon ng mga nilalang ng dilim. Kung pupunta kayo roon, kailangang mag-ingat. Nagpasya sina Ramon at Amihan na magsimula ng paglalakbay papasok sa kagubatan. Nagdala si Ramon ng ilang baon, tuyo, kanin, tubig at ang kanyang lumang itak. Isinuot din niya ang rosaryo mula kay Kaisko at isinabit ang buntot pagi sa kanyang balikat. Habang sila'y naglalakad, dama ni Amihan ang kakaibang enerhiya ng kagubatan. Ang mga punong dati tila karaniwan lamang, ngayon ay nagkikislapan sa kanyang paningin. Ang mga ibon at hayop ay tila yumuyuko sa kanyang pagdaan. Ramon, wika niya. Parang alam ng gubat kung sino ako. Para bang tinutulungan ako nitong magbalik sa aking nakaraan. Ngumiti si Ramon. Kung ganoon, sundan natin ang gabay ng kalikasan. Baka iyon ang susi. Ngunit hindi naging madali ang kanilang landas. Sa ikalawang araw ng kanilang paglalakbay, sinalubong sila ng mga kakaibang nilalang. Mga tikbalang na may katawang tao at ulo ng kabayo. Nagbabantay sa daan patungong puso ng gubat. Isa sa mga tikbalang ang sumigaw, "Bawal kayong dumaan. Ang sinumang mortal at diwata na hindi pa buo ang alaalay, hindi maaaring tumuntong sa sagradong lugar." Tumindig si Ramon, hawak ang kanyang itak. Hindi kami umaatras. Kailangang makabalik si Amihan sa kanyang pinagmulan. Ngunit bago pa sumugod ang tikbalang, biglang nagningning si Amihan. Ang kanyang mga matay kumislap at mula sa kanyang palad ay lumabas ang malamig na hangin na tila yumakap sa mga nilalang. Amihan, bulong ng isa sa mga tikbalang, nagulat. Ikaw nga ang tagapangalaga. Ang aming pagbabantay ay hindi laban sa iyo, kundi laban sa mga halimaw na nais pumasok. Dumaan ka, ngunit mag-ingat ka. Ang mga alaala ay maaaring sumakit kapag muli mong binalikan. Nagbigay daan ang mga tikbalang at nagpatuloy sila ni Ramon sa mas malalim na bahagi ng gubat. Habang sila'y naglalakad, biglang nakaramdam ng matinding pagkahilo si Amihan. Napahawak siya sa kanyang ulo at napaluhod. "Amihan!" Sigaw ni Ramon, agad siyang inalalayan. Sa loob ng kanyang isipan, lumitaw ang isang malinaw na alaala. Siya, nakatayo sa gitna ng isang kaharian na yari sa liwanag. Sa kanyang mga kamay, hawak-hawak ang batong bituin na nagliliwanag ng asul at puti. Sa paligid niya, may iba pang mga diwata na yumuyuko, tinatawag siyang prinsesa ng hangin. "Prinsesa," bulong ni Amihan sa kanyang sarili habang dumadaloy ang luha. Ako ay isang prinsesa ng mga diwata." Nagulat si Ramon, ngunit mas mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng diwata. "Kung ano ka man, Amihan, prinsesa o hindi, para sa akin, ikaw ang kasama kong dapat protektahan." Ngumiti si Amihan, bagaman may lungkot sa kanyang mga mata. "Ramon, natatakot ako. Kung ako nga ay prinsesa ng mga diwata, baka hindi ko na kayang manatili sa tabi mo kapag bumalik ang lahat ng alaala." Ngunit bago pa man niya masabi pa ang nais, biglang dumaluyong ang malakas na ihip ng hangin.
Sa di kalayuan, narinig nila ang alulong ng mga aswang. Ramon, mariing wika ni Amihan, natagpuan na nila tayo. At doon, nagsimula ang panibagong laban sa gitna ng kagubatan. Isang laban na maglalapit sa kanila sa batong bituin, ngunit maglalayo rin sa kanila mula sa katahimikan ng baryo. Mas lumalim pa ang kanilang paglalakbay papasok sa kagubatan. Sa bawat hakbang, palakas ng palakas ang nararamdaman ni Amihan na koneksyon sa kalikasan. Ang mga dahon ay tila bumubulong ng mga lihim. Ang mga ibon ay umaawit na parang nagbibigay babala at ang lupa ay dumadagundong na wari sinusubok ang kanilang katapangan. Ramon, mahina ngunit mariing wika ni Amihan. Malapit na tayo. Nararamdaman ko na ang puso ng gubat. Hinigpitan ni Ramon ang kapit sa kanyang itak. Bagamat hindi niya maipaliwanag ang lahat ng nangyayari, naniniwala siyang ang lugar na ito ang susi sa lahat. And dito rin nila makakaharap ang pinakamalaking panganib. Pagkaraan ng ilang oras, narating nila ang isang malawak na clearing sa gitna ng kagubatan. Nandoon ang isang napakalaking puno, mas mataas pa kaysa sa alinmang punong nakita nila, at ang mga ugat nito ay tila bumabalot sa buong paligid. Sa pinakagitna ng puno ay may ukit na hugis bituin na bahagyang nagliliwanag. Amihan, bulong ni Ramon. Ito na ba ang puso ng gubat? Tumango ang diwata. Oo, dito nakatago ang aking pinagmulan at marahil ang batong bituin. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang kumalabog ang lupa. Mula sa mga anino ng kagubatan ay lumitaw ang 12 ng nilalang, mga aswang, tiktik at manananggal. Pinamumunuan ng parehong malaking halimaw na kanilang hinarap noon, ngunit mas malakas, mas mabangis at mas nakakatakot. Hindi niyo kami maaabutan. Sigaw ng Supremo, ang kanyang tinig ay nag-ugong sa buong gubat. Ang batong bituin ay sa amin. Agad na sumugod ang mga halimaw. Si Ramon ay lumaban gamit ang kanyang itak at ang buntot pagi. Sa bawat hampas niya may nalalagas na kalaban, ngunit napakarami pa rin ang sumusugod. Si Amihan naman ay hindi na napigilan ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na parang buwan, at mula sa kanyang katawan ay sumiklab ang malalakas na bugso ng hangin. Ang mga dahon at sanga ng puno ay gumalaw na parang may sariling isip, tinataboy ang mga halimaw. Ngunit sa gitna ng lahat, tumiretso ang Supremo kay Amihan. Ibigay mo sa akin ang hiyas, sigaw nito, sabay hampas ng kanyang napakalaking kamay. Bago pa siya tamaan, mabilis na sumugod si Ramon at tinutok ang itak sa braso ng halimaw. Tumama ito, ngunit sa lakas ng Supremo, si Ramon ay tinilapon palayo at bumagsak sa lupa. Ramon! Sigaw ni Amihan, halos mapatid ang kanyang hininga. Sa sandaling iyon, nang makita niyang muntik nang mamatay si Ramon, biglang sumiklab ang lahat ng alaala ni Amihan. Nakita niya ang kanyang sarili bilang prinsesa ng mga diwata, itinalagang tagapangalaga ng batong bituin. Naaalala na niya kung paano niya itinago ang hiyas sa kanyang sariling puso upang hindi ito maagaw ng mga aswang. At ngayon, sa harap ng panganib, unti-unting nagising ang batong iyon sa kanyang dibdib. Biglang nagliwanag ang buong paligid. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang batong bituin, isang kristal na kumikislap sa bughaw at puti. Supremo, mariin niyang wika, hindi mo kailanman makukuha ang batong bituin. Hanggat ako'y nabubuhay, mananatili itong proteksyon laban sa iyong kasamaan. Sumugod muli ang Supremo, galit na galit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Amihan ang dating nawalan ng alaala at takot. Siya na ngayon ang diwata na bumalik ang kapangyarihan. Itinaas niya ang batong bituin at mula rito'y lumabas ang liwanag na parang araw. Natamaan ang Supremo at ang kanyang balat na tila bato'y nagbitak-bitak.
Umuungal ito sa sakit at unti-unting nagiging abo. Ngunit bago tuluyang maglaho, tumingin ito kay Ramon. "Mortal, hindi kanya mapapasayo. Ang diwata ay sa mundo ng diwata at ikaw ay mananatiling tao lamang." At sa huling ungol, naglaho ang Supremo kasama ng kanyang mga alagad. Nang matapos ang lahat, bagsak sa lupa si Amihan, hawak-hawak ang batong bituin. Agad siyang nilapitan ni Ramon at inalalayan. "Amihan, ayos ka lang ba?" Tanong nito, puno ng pag-aalala. Ngumiti ang diwata, bagaman may luha sa kanyang mga mata. "Ramon, bumalik na ang lahat ng alaala ko. Ako ang prinsesa ng mga diwata, ang tagapangalaga ng batong bituin. Ngunit ngayon, natatakot ako sa isang bagay." "Ano iyon?" "Kung tama ang sinabi ng Supremo, baka hindi ko na kayang manatili sa tabi mo. Ang aking tungkulin ay nasa mundo ng mga diwata at ikaw ay mortal na tao." Natahimik si Ramon, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay. "Ano man ang sabihin nila, Amihan, para sa akin, ikaw ang aking kasama. Hindi ako susuko. Kahit saan ka dalhin ng iyong kapalaran, lalaban ako para sa iyo." At sa gitna ng gubat, sa harap ng liwanag ng batong bituin, nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Hindi na lamang bilang magsasaka at nawawalang diwata, kundi bilang dalawang nilalang na pinagbuklod ng kapalaran at susubok na pagtagumpayan ang agwat sa pagitan ng kanilang mundo. Pagkaraan ng matinding laban sa puso ng gubat, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga tao ay nagpasalamat kina Ramon at Amihan at muling nagbalik ang kanilang pag-asa matapos ang pagkatalo ng Supremo at ng kanyang mga alagad. Ngunit sa puso ng dalawa, nagsisimula pa lamang ang tunay na hamon. Si Amihan, ngayon ganap nang naibalik ang kanyang alaala, ay hindi na lamang isang diwata, isa siyang prinsesa, tagapangalaga ng batong bituin at may tungkulin sa kanyang kaharian. Bagaman nanatili siya sa tabi ni Ramon ng ilang araw, hindi niya maiwasang maramdaman ang hatak ng kanyang sariling mundo. "Ramon," sabi niya isang gabi habang magkasamang nakatanaw sa mga bituin, "hindi ko maaring takasan ang aking tungkulin. Ang batong bituin ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa kaligtasan ng lahat. Darating ang panahon na kailangan kong bumalik sa aking kaharian." Napayuko si Ramon. Mahigpit na hawak ang kamay ng diwata. "Alam ko, pero bago ang lahat, nagpapasalamat ako. Hindi dahil iniligtas mo kami ng baryo, kundi dahil ipinadama mo sa akin na may halaga ang isang simpleng magsasaka sa tabi ng isang diwata." Ngumiti si Amihan at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga luha ay hindi galing sa takot o kalungkutan, kundi sa pagmamahal na hindi niya inaasahan. "Hindi kita malilimutan, Ramon. Sa bawat ihip ng hangin, sa bawat pag-ihip ng Amihan, dala ko ang alaala mo." Dumating ang araw ng kanyang paglisan. Sa gitna ng gubat, muling bumukas ang daan patungo sa mundo ng mga diwata. Nakatayo si Ramon, pinagmamasdan siyang nakalagay sa gitna ng liwanag, hawak ang batong bituin. "Amihan," mahina niyang wika, "sana'y magtagpo pa tayong muli." Tumango ang diwata, ang kanyang anyo'y unti-unting nilalamon ng liwanag. "Magkikita pa tayo, Ramon. Sa tamang panahon." At sa huling iglap, nawala si Amihan sa kanyang paningin. Iniwan si Ramon sa gitna ng gubat. Hawak lamang ang kanilang mga alaala. Muling bumalik si Ramon sa kanyang kubo. Ipinagpatuloy ang kanyang simpleng buhay bilang magsasaka. Ngunit mula noon, bawat araw ay may kakaibang saysay. Sa paghihip ng hangin, sa pagdampi ng malamig na simoy tuwing umaga, dama niya ang presensya ni Amihan na parabang naroroon pa rin ito, nakabantay at nagbabantay. At bagamat magkalayo sila ng mundo, nananatiling magkasama ang kanilang mga puso.
nakagapos ng isang lihim na hindi kayang wasakin ng oras, takot, o kahit ng supremo. Sa pagtatapos ng lahat, nagsimula ang panibagong alamat ng baryo. Ang tungkol sa isang magsasakang nagmahal sa isang diwata at sa isang diwatang pinili ang kanyang tungkulin ngunit iniwan ang kanyang puso sa piling ng tao. At sa bawat paghihip ng hangin, binubulong ng kalikasan ng kanilang kwento, isang kwentong walang hanggan. Wakas.